OFWs, mga kabayani, at magandang araw sa iba pang mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at walang sakit sa mga oras na ito. Sa mga taong may karamdaman, ipagdasal po natin sila na dumating na sa laging madaling panahon. Sumasa inyo naman po ang programang Kumustahan sa FRTV at welcome po kayo sa ating programa ito sa Kumustahan sa FRTV. Sa mga manggagawa sa buong bansa, mga OFW, so Overseas Filipino workers natin worldwide. Alam ko yung mga domestic workers natin ay busy ngayon sa iba't ibang panig ng Middle East at mga iba pang panig ng mundo dahil sa Ramadan, kaya sila ay sisilip-silip lang sa kanilang mga cellphone habang sila ay nagsasagawa ng kanilang mga gawaing bahay, lalo na sa panahon ito ng Ramadan. At busy ang ating mga kababayan sa kanilang gawain, trabaho. Dahil sa marami pong bansa ngayon ay nasa ilalim po ng Ramadan. Liman po ito ng ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum. Magandang gabi po sa inyo lahat. Siyempre, magkakakwentuhan tayo. Kumustahan po tayo sa kabuuan ng programang ito. Iniimbitahan ko po kayo mag-subscribe, like and share ang aking YouTube channel at Facebook page sa Floro Rosales TV. Dito po sa ating programa, open po kayong lahat na bumati at mag-send sa inyong pong dito po sa ating chat box, para po sa inyong greetings at mga problema na gusto nyo idulog sa ating mga local at national government officials. Po. Bago tayo tumungo sa ating kumustahan at batian sa himpapawid dito sa FB Live ng Floro Rosales TV, narito muna ang ulo ng mga malalaking balita na nangyari sa Pilipinas ngayong pong araw ng Huwebes, May 7, 2020. Sa top 7 headlines, number 1, bilang ng mga Pinoy na positibo sa COVID, umabot na po sa 10,343. Ang mga nasawi, pumalo naman sa 685 na katao. Number 2, 30,000 na pabuya ni Pangulong Duterte versus kupit na local officials abay inilaan po ng Pangulo. Number 3, local officials na kupit sa Social Amelioration Program, ipinaaresto ni DILG Secretary Anyo. At number 4, 2-year-old baby kasama po sa listahan ng Social Amelioration Program ng DSWD. Paano nangyari yan? Number 5, Balik Probinsya Program, inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte para ma-decongest dito po sa Metro Manila at maibsan ang mga naghawahan ng COVID-19. Number 6, ABS-CBN naghain na ng petisyon for TRO sa Korte Suprema kaninang umaga versus sa shutdown ng naturang TV network. Provisional franchise ng TV Giant ikinasa na sa Kongreso. At number 7, online classes ng private schools sa Hunyo, aprobado na po sa Department of Education. Yun lang po mga nasa online classes yan, pero ayon sa DepEd ay August 24 yung formal na pagsisimula ng mga klase. At ngayon, narito ang mga detalye. Pumalo na sa bilang ng mga Pinoy na positibo sa COVID ng 10,343 habang umabot naman sa 685 na katao ang nasawi. Ito matapos madagdagan ng 25 new cases o new deaths sa bansa. Nasa 339 ang bagong kaso ng COVID as of 4 p.m. ngayong Huwebes, habang 112 new recoveries umabot na ngayon sa 1,680 na mga gumaling sa naturang virus. Sa bagong kaso naman, 205 cases sa Region 7 na naitala, 110 cases sa Metro Manila, at 24 cases sa iba pang lugar ng ating bansa. Samantala, sa ikalawa nating balita, naganap naman si Pangulong Rodrigo Duterte ng pabuya na 30,000 pesos sa sinumang magre-report o magbibigay ng impormasyon sa pamahalaan kaugnay sa mga local official na nangungurakot ng pondo mula sa Social Amelioration Program para sa mga mahihirap. Ito ay matapos na makarating kay Pangulong Duterte ang pagnanakaw ng kagawad sa Bulacan ng pera mula sa SAPA. Ayon sa Pangulo, pag napatunayan daw po na totoo yung reklamo ng korupsyon laban sa mga local officials na ito na kinukurakot ang mga ayuda na pinamimigay ng gobyerno, aba 30,000 po yung pabuya na ibibigay ng presidente. Yan po yung malinaw na pinahayag ng Pangulo noong nakarang araw. Samantala, ginit ni Duterte na sa mga misis lang dapat ibinibigay
ang financial na ayuda mula sa Pangtawid ng Pamilyang Pilipino Program dahil ito po ay pambibisyo lamang umano ng mga mister yung naturang pondo. Sinabi rin ng Department of Interior and Local Government na dapat o maaaring arestuhin at imbestigahan ng Philippine National Police ang mga reklamo sa mga barangay at local officials na namamahagi ng cash aid sa mga mahihirap nating kababayan. Naglabas po ang DILG ng kautusan sa mga pulis na agad imbestigahan ang mga local official, lalo na po yung mga barangay chairman na nirereklamo ng matinding katiwalian sa cash aid. Ayon po yan kay DILG Secretary Eduardo Anyo. Ipinahayag ni Anyo na inarestong kagawad sa Hagonoy, Bulacan ay nakilalang si Danilo Reyes na nag-viral po sa social media ang kanyang video na kung saan kitang-kita po inahati dito yung pinamimigay na 6,500 pesos na cash aid, 3,000 pesos para sa nakatanggap at 3,500 daw para umano kay Mayor. Inatasan na rin nga niya ng Pangulo ang National Bureau of Investigation para imbestigahan ang naturang paghati ni Barangay Kagawad Danilo Reyes ng Hagonoy, Bulacan. Nakakulong na ngayon si Flores o si Danilo Flores, okay, sa Hagonoy, Bulacan Police Station. Ayun. Hinikayat din ni Anyo ang publiko na magsumbong laban sa mga tiwaling barangay at local officials sa 8888. Ano po yan yung telepono nila na kung saan pwede kayo magsumbong sa ating Pangulo. Kung kayo po ay may nalalaman ng mga korap ng mga local officials na hinuhutot yung inyong pondo na dapat talagang para sa inyo, magsumbong na po kayo kaagad sa ating sinasabi ng Pangulo na hotline, itong 8888, para ma-report yung inyong pong reklamo. Sakali pong kayo ay magbibigay ng informasyon, dapat po ay mayroong ebidensya at syempre yung inyo pong identity ay hindi po naman yan i-divulge ng ating pamahalaan. Yan po ay magiging sikreto, confidential para hindi po naman kayo mapahamak dito po sa mga local officials na inyong isusumbong. Meron pong yun pangyayari nga dyan sa Hagonoy, Bulacan na kung saan yung pong ating kababayan na si Kagawad ay naghati ng social amelioration program para sa mahihirap. Mahirap po talaga yun na hindi pong ninanakaw pa yung para dun sa ating mga kababayan. Pag ganyan po ang nangyayari, baka matindi pong karma ang inyong aabutin kapag kayo po ay nananamantala ng ating mga kababayan na hirap na nga sa kasalukuyan, pero kayo naman walang inisip kundi yung sarili nyong bulsa. Kaya dapat siguro pagkaroon ng matinding parusa, parang parusa na ipataw si Pangulong Duterte dyan, para yung mga corrupt official na yan hindi na po magaya o hindi nagagayahin pa nitong mga kolokoy na ito. So yung magandang balita dyan, meron ng nasampulan, si Kagawad Reyes o Flores. Magkaiba yung pangalan doon sa balita ng binasa natin kanina sa isang news organization. Anyway, doon po sa isa pa nating report, yung Balik Probinsya program ay naprubahan ni Pangulong Duterte at nag-issue na po siya ng EO, Executive Order, at yun po yung Executive Order 114. Pinaprubahan nga po ni Pangulong Duterte itong nakaraang Miyerkules kahapon ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa program para ma-decongest, maibsan, mabawasan ng tao dito sa Metro Manila at ma-promote po yung ating mga kanayunan, magkaroon ng development sa ating mga lalawigan, mga bayan, na kung saan mas maganda ang buhay, masarap ang sariwang hangin, masarap po ang sariwang gulay, mga isda. Pag dito sa Metro Manila, pollution ang inyong inaabot, nagkakasakit pa po tayo. Kung meron nga lang magandang trabaho sa probinsya, doon na lang ako magtatrabaho ng Facebook Live. Diba? Kaya maganda yung trabaho na inyong pupuntahan. At ang Pangulo naman nangako na magbibigay daw po ng magandang ayuda, libre ang inyong pong sasakyan na bus pauwi ng probinsya, at meron pa kayong pondo o kaya tulong, ayuda ng ating pamahalaan para panimula dito po sa inyong pagbabalik sa probinsya. Kaya maganda po yan.
Dahil itong Executive Order 114 ay binagdaan ng Pangulo para i-create ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Council. Ito po yung magpo-provide ng overall direction sa implementation ng naturang programa at matiyak na sumusunod ang lahat ng government agencies na involved dito sa naturang programa. Ang council ay pamunuan ni Executive Secretary Miguel Bea, kasama po ang Socio-Economic Planning Secretary si Carl Chua bilang Vice Chairperson ng Konseho. At yung mga miyembro po ng mga Cabinet Secretaries ay kinabibilangan ng DILG, Secretary Anyo, DSWD, Secretary Bautista, Agriculture, si Secretary William Dar, ang Agrarian Reform, si Castraciones, Trade and Industry, si Secretary Mon Lopez, Labor and Employment Secretary, si Secretary Bello, DOH Secretary, siyempre Secretary Duque, Information and Communications Technology, Secretary Unasan, Finance, si Dominguez, Budget and Management, kaya din ang Public Works and Highways, Secretary Villar, Transportation Secretary, si Tugade, ayan, at sa Tourism Secretary, yung Secretary Puyat, Human Settlements and Urban Development, kaya din ang DNR Secretary si Mato at si Secretary Leonor Briones ng Department of Education. Ang iba pang miyembro ng Balik Provincia Program ay kinabibilangan ng Chairperson ng Commission on Higher Education, ang Director General ng TESDA, as well as the heads of the Mindanao Development Authority and Cooperative Development Authority. Kaya pag-isipan niyo pong mabuti sa mga kababayan natin na gusto na umuwi ng probinsya at maghanap buhay na lang doon, makasama ang kanilang pamilya sa halip na magpagsiksikan dito sa Metro Manila. Sobrang traffic, sobrang pollution, sobra rin ang dami ng populasyon, yung mga nasa squatters area, mga informal settlers natin, halos siksikan na po. At yung social distancing na sinasabi po sa new normal natin na pamumuhay dito sa COVID, after COVID, ayun po yung kailangan natin, may social distancing. So kailangan pag-isipan mabuti kung gusto niyo na umuwi ng probinsya para po doon na tayo, o doon na kayo mamuhay at manirahan, para mas maganda po na doon na tayo maghanap buhay, i-sustain natin yung ating pagtatrabaho doon kung mayroong employment, at kung wala, edi magtanim-tanim tayo doon ng mga gulay, ng mga halaman na pwede natin pakinabangan. At yung layunin po ng ating Pangulo para doon may uwi kayo sa mga probinsya ay para sa magkaroon ng balance sa regional development, magkaroon ng equal distribution of wealth, at meron din mga sustainable opportunities and employment tungkol sa mga lalawigan. So yung mga negosyante, halimbawa yung SM o yung Robinson, magpatayo na kayo ng mga department stores o ng malls para meron ng mga makapasok ng mga kababayan natin na naghahanap buhay. Sinabi ni Pangulo Duterte na ang programa ay kinabibilangan ng pagpapalakas sa local industries, food security, and agricultural productivity, ganun din ang social welfare, health and employment and infrastructure development. Ang konseho po may 30 days to formulate the guidelines para sa implementation ng Balik Probinsya Program. At ang Pangulo ay binigyan ng mandato ang interagency body na magsumite ng biannual report na naglalaman ng accomplishment and budget utilization. Itong programang ito ay nauna kong iminungkahi ni Senator Christopher Bongo para po sa mga kababayan natin dito sa Metro Manila na nagsisiksikan dito pero wala na pong space ng masyado at wala rin hanap buhay. Kaya nagkakaroon ng problema, lalo na yung mga sa informal settlers na tumitira po sa mga dangerous areas. At kung sakali po na kayo'y magdesisyon na umuwi ng inyong mga probinsya, edi mas maganda at mababawasan po yung population density dito sa Metro Manila at yung local government units sa Metro Manila ay mabilis na makare-responde sa mga health, yung mga issue ng problema sa kalusugan, kaya ditong COVID-19 na ang Metro Manila po ay isa sa mga sentro ng naturang karamdaman.
Eh di maganda, balik probinsya na lang yung iba, ha? Okay. Sa iba pa nating balita, yung pong issue ng ABS-CBN. Ano? Nag-file na po ang ABS-CBN sa Korte Suprema ng petition para po sa temporary restraining order pansamantalang paghinto sa implementasyon ng cease and desist order ng NTC, o National Telecommunications Commission. Sinumite ang 46-page na petisyon sa first certiorari and prohibition sa Korte Suprema kanina ukol sa direktiba ng NTC na pagpapatigil ng operasyon ng ABS-CBN makaraang mapaso yung kanilang prangkisa nitong May 4. Naghain din ang TV Giant Network ng urgent motion for special rapport para agad iakyat ang kaso sa High Court. Ikinasa na sa Kongreso para palang bigyan naman ng provisional authority ang ABS-CBN para muli makapag-operate ang Giant TV Network. Matatandang inilabas ng NTC ang cease and desist order laban sa ABS-CBN sa araw matapos mapaso ang kanilang franchise nitong May 4. Agad naman tumalima ang TV network sa naturang order ng NTC at sila po ay nagsarado na, off the air na po simula ng Martes ng gabi o nitong May 5. No? Yun yung mga balita na talagang pumutok nitong mga nakalipas na araw dito po sa ating bansa. At ang susunod naman natin na balita ay tungkol sa pagbabalik ng eskwela, dahil yun po pag nagbalik eskwela, syempre nandiyan lahat ng problema na kaharapin ng ating mga magulang, ng mga estudyante. Ang pinag-aaralan po ngayon ng DepEd ay magkaroon ng online classes para hindi na po magka-problema sa ating mga estudyante, no? Yung mga magulang syempre magkakaroon din ng problema yan. Paano yung baon ngayon nagkaubos-ubos na yung pera dahil sa crisis. Yung syempre yung tuition fee ng ating mga kabataan na babalik sa school, paano ang gagawin nila dyan, no? Saan nila huhugutin yung naturang pondo para sa kanilang mga anak na mag-aaral para po sa kanilang pagpasok sa eskwela. Ngayon, magandang balita po yung babalik ng mga estudyante sa klase, pero ang tanong dyan ay safe na bang bumalik sa klase lahat ng mga estudyante by June, no? Yung mga by June, sabi ni Secretary Nilin Briones, pwede nang bumalik yung mga estudyante via online classes. Pero yung sa August 24, yun yung formal na opening ng lahat ng klase sa private at sa public. So kinakailangan po natin na malaman kung ano talaga yung desisyon ng ating mga kinaukulan, lalo ng Interagency Task Force, para malaman kung itong pagbabalik ng klase approve sa kanila, ano, para hindi na po magka-problema ang ating mga estudyante. Ayon kay Secretary Briones, nire-recommenda niya sa IATF, ano, sa Interagency Task Force, na payagan ang maagang pagbubukas ng klase ng mga private schools, no? Ilinaw ni Briones ng start ng klase ay August 24 na una niyang inanunsyo na mag-a-apply po ito dun sa mga public and private schools. Pero kung gusto daw po ng ilang private schools na mag-open ng kanilang klase sa June, ay pwede naman daw pong gawin if allowed by the IATF and ng Department of Health, ano. Wala rin pong face-to-face classes sa June, no? Online lang talaga yung dapat na mangyari. At sinabi pa ni Secretary Briones that the DepEd is finalizing the Learning Continuity Plan, LCP, na magbibigay po yan ng detalye sa mga changes ng policies and practices ng ating Department of Education sa pagtiyak na magkaroon po ng tuloy-tuloy na pag-aaral ang ating mga estudyante sa privado at public schools. Ganyan din po yung mga nasa elementarya, high school, colleges, ay tuloy-tuloy sa gitna po ng naranasan natin na COVID-19 crisis, ano? So we have repeatedly consulted and collaborated with our partner institutions and organizations in crafting the LCP. Yan po yung sinabi ni Secretary Briones. Kabilang na po rito yung features ng K-12 program curriculum adjustments, alignment ng learning materials,
various modalities of delivery, and corresponding teacher and parent or guardian training for homeschooling. Ano? At sinabi pa ni Briones na our policies will also be continuously guided by science and by the advice of our health experts. The learning continuity will have to be presented at the learning continuity plan will have to be presented to the IATF on emerging infectious disease once ito po ay na-finalize nila. In-announce po ni Briones na tatandaan nyo na in-announce nyo nakaraang Biyernes, nakaraang Tuesday na next school year will officially open sa August 24 at magtatapos po ito ng April 30 sa 2021. Ayan. So, yan po mga kababayan yung ating top 7 story at meron pa pala yung isang story natin, no? Yung sa bata naman na naisama po siya doon sa mahina daw yung audio natin dyan. Yung ating mabait na technician dito si John Mark Dana. Humihina yung audio namin. Pasensya na, medyo nagkaloko-loko po kanina dahil nasira yung aming mga net dito sa bahay, yung laptop, yung cellphone. Hindi kami nakakonect dahil siguro sa singgop ng supermoon, ano? May connection talaga pa yung supermoon sa mga net natin, saka sa net signal. Inom lang ako yan. Mahina daw, okay ba? Malinaw na ba yung signal ko? Ulitin natin, baka pakinggan mo nga dyan sa live natin. Ba't mahina daw yung ating online, yung ating audio. Salamat sa information. Sinabi ni Sir Jerome, ito si Aguila of Tarlac, daming lumalabas na issue dito sir, pati mga paliparan baka isa ng isang taon sa UAE, ganun din may mga OFW tayo nasasabi doon at dito din sa Middle East. Okay Sir Jerome, magandang gabi po sa inyo. At ang mga kumakalat na balita ay yun, yung pagsasara daw ng airport. Sana naman hindi yung fake news yan, Sir Jerome, ano? At meron din balita dyan sa Saudi, ayon sa mga nakhalain dyan, nadala ni Sir Jerome, may babawasan daw ng 40% ang sweldo ng mga OFW sa Saudi sa loob ng 6 months. Bakit kaya naman yun, Sir Jerome, ano? Pakibigyan mo nga kami ng development dyan, Sir Jerome, at makapagkwentuhan tayo tungkol sa problema yan, ha? Uy, nag-e-echo yung aking audio. Oo nga, pasensya na dun sa ating mga naka-monitor. Gumamit po kami ng aming audio dahil hindi makakonect kanina sa internet na nagkaloko-loko yung aming signal. Okay na? Yung net na audio natin. At parang nag-e-echo daw ako. Ayan. Sabi natin, ayusin natin yung signal sandali lang. Pero habang inaayos ng aking mabait na kasama rito ng technical person natin si John Mark Daranay, magbasa po tayo ng iba pang balita habang inaayos niya itong ating microphone. Ayan. Ayan niyo po at mga susunod na araw magiging maganda na yung microphone natin. May parating na po. Ayan. Uy, announce ko lang pala, no? Kay sinabi ni Ma'am Yasmin, yung Yasmin Limbunan, ang founder ng Samaritan Group Volunteers, na ngayon po magaganap yung raffle ng winner natin sa frame ng aking logo dito po sa Flo Rosales Pinoy TV. May ginawa po kasing logo si Brad Resty, no? Para po sa ating mga OFW members sa boses ng overseas Filipinos. At yung logo na yon, iniligay po yung kanilang mga ID ng ating mga members. At meron po kaming paraffle ni Ma'am Yasmin, ano? Ang sabi ni Ma'am Yasmin, ito po ay first prize to 5th prize, ano? So nood po kayo hanggang mamaya bago mag-alas 12 ng hating gabi, raraffle po natin. Nandito na po ang ating mahiwagang tasa. Hindi pa po kaya ito dyan ang magandang lalagyan. Parang yung malaki-laking lalagyan, ha? Hanap ka doon ng yun ang magandang lalagyan. Maghanap ka ng malaking tasa dyan para kita nila yung papel. Yung medyo yung open. Yung open, para yung wall, nakikita nila yun. Yung sa kusina, baka meron. Tingnan mo dyan. Meron din yung, kahit yung square, nalalagyan ng mga leche plan dyan, para makita nila
hindi natin dinadaya yung pagbunot dyan sa mga winners natin ng load. Aba, load pala ito, Ma'am Yasmin. Maganda ito. Ito po yung tulong namin ni Ma'am Yasmin para sa mga OFWs na makapag-connect sa kanilang mga kababayan dito sa Pilipinas, yung mga kamag-anak ninyo. Aba, ano po, pwede po yan, manalo kayo. Meron pong first prize na binibigay si Ma'am Yasmin at saka yung lingkod pa. Ano pa yung nakalagay dyan, Ma'am Yasmin? Nabasa ko na yung pinagala mo sa akin. Teka, hanapin ko lang yung pa-premium mo. Ayun, first prize po. Ayan. O, ito, malaki-laki ito. Lagayan na po ito ng, ano nilalagyan natin dito? Ulam. Ayun. Ito po kayo para sa mga OFWs and their families muna, ha? Yung iba natin mga subscribers at iba natin mga followers, abangan niyo po yung susunod namin na raffle para po sa atin po load and load. Ayan. Padala niyo lang sa amin yung yung numbers para po kayo manalo. First prize po nito, ayon kay Ma'am Yasmin, ay 1,000 pesos. Tumataginting na 1,000 pesos. And second prize ay 500 pesos. Ayan, 500 pesos. So, hanggang tip price naman pala ay tig pa 500 pesos. Okay? So, Ma'am Yasmin, ready na ba ang ating mga katropa, mga kasama natin na OFW sa buong bansa ay kasali rito, ha? Ito, napakarami nito. Iyan, shake natin. Kung meron nga Shopee na shake, meron din kami rito. Alright. Maya ba, isa-isahin po natin yung mananalo po ng 1,000 pesos sa first prize at second prize ay 500 hanggang fifth prize 500 pesos. Alright? So, abangan natin kung sino po yung mga winners nito sa ating contest. Yung gumamit po ng aking logo na Boses ng Overseas Filipinos. Ayan. Sabi ni Brother June, nag-i-echo yung audio ko. Okay. So, dapat nakamute yung audio ng desktop. Desktop nga yung ginagamit namin. Hindi man desktop, laptop. Okay, like mo. Ito daw. Okay, check mo nga ito dyan. Yan, para yung instruction mo dyan. Okay. Sige, meron pang abangan itong ating pong raffle. Malaki-laking pera din yun ba? 1,000 tapos 500 at ang tip prize. Okay? Sige, abangan namin yan mamaya. Abangan nyo pala yung ating babasahin kung sino winners dito. Dahil sa mga susunod na araw, meron pa rin tayong mga raffle. Mananalo ng 1,000 pesos para po sa first prize and 500 pesos in second to fifth prize. Ayan. Sige, maya i-start po natin yung raffle. Ayan, si Ma'am Yasmin nanonood po siya ngayon. Ma'am Yasmin, umpisahan na natin yung fifth, fourth, third, second and first. Yung first bago mag-alas 12, no? So unahin natin. I-signal mo lang sa akin, Ma'am Yasmin, dito sa ating messenger. Gusto mo mag-message sa akin kung start na natin yung raffle. We'll start now or maya-maya. Tingnan mo lang kung pwede na tayo mag-start, ma'am, para matuwa yung ating mga OFWs na nanonood ng FRTV. We'll start na the raffle, ma'am, o bigyan mo lang ako ng signal habang nandyan kayo sa ating communication line. Alright? Sige, mamaya-maya ibigyan natin ng ayan, hindi na nag-e-echo. Yun, ayos na. Ayos na, Brad. Thank you, Jan. Anong ginawa mo? Nakabukas yung output. Ayun, nakabukas pala yun. Sige, okay na daw. Malinaw na ang ating audio. Thank you, Jan. Hayaan nyo po't nanganganay pa lang kami ni Jan kasi meron pa kaming gagawin para sa mga susunod na araw pa mas maganda yung ating live broadcast sa gabi-gabi. So, para magkalinawan tayo ng kitaan sa FRTV. Ayan, sige. I-draw natin to maya-maya. Ikot-ikot lang natin. Shake natin. At magpapa-raffle po tayo ng load
load para sa ating mga kababayan nanonood po dito sa FRTV. Ang tabayanan po yan, maya-maya lamang, at dahil meron pa pong mga ibang balita tayong babasahin, magkakarinigan po tayo ng iba pang mga balita. Hanapin ko lang yung iba pa nating balita rito, ha? Ay, start now! Start ko na, ma'am. Okay. O, dyan, dito ka muna. Isulat mo to, ate. Si aking katuwang din eh. Si ate Lorraine Nicole. Ayan, Lorraine Nicole. Ma'am, pakisulat mo nga yung ating fifth winner. Habang, wala ba music tayo dyan? May music natin dyan. Ipasok mo muna yung magandang music natin dyan, Mark. Okay. Para makapag-start na kayo. Wait lang, ha. Sige. Yung audio natin. Ha? Okay. On air na kami, ha. Ano, wala dyan? Okay, wait lang, ha. Okay, wait lang po, ha. Rarapol na po kami nung 5 winners natin. Ng ating pong mahiwagang load. Isulat mo ate. Dito ka sa tabi ko ate. Okay. Ito na, bubunutin ko na, Ma'am Yasmin, ha. Yung number 5. Number 5. Winner po ito ng 500 pesos. 500 pesos to, Ma'am Yasmin. Okay. Numbers lang, no? Ma'am Yasmin, may corresponding name ka na dyan, di ba? So, numbers lang ang atin pong ipaparinig dito. Tika, i-dial ko nga si Ma'am Yasmin para magkakwentuhan muna tayo bago natin basahin ito. Yan. Ma'am Yasmin, ready ka? Pakisagot mo tong ating call. Yan. Ayan, Ma'am Yasmin. Baka contact kita eh. Ayan. Okay. Sige, narinig mo ako yung ako si Ma'am Yasmin na hindi na ako sinasagot. Sandali lang po, ha. Dinadahal namin si Ma'am Yasmin. Okay. Ako, baka busy. Alam mo naman ngayon sa Saudi, busy sila dahil sa magdi-dinner na yung ating mga kapatid na Muslim, ha? Yung kanilang Ramadan period ngayon, Ramadan month. Ayan. Ay, naku, hindi na po nasasagot si Ma'am Yasmin. Okay, may hawak na po ako dito ang number. Pero habang hindi po sumasagot si Ma'am Yasmin, ito na, unahin na natin kung sino po ang nanalo ng 500 pesos. Ito na. Wait lang. Number, ito na, Ma'am Yasmin, 58. Okay? 58. Oh, yan. Number 58. Okay? Ito po yung number 5, tip price. 500 pesos. 58. Okay? Next. Yan, next natin. Ito na. Next natin. Ang atin pong fourth winner. Okay, nanonood lang daw si Ma'am Yasmin. Sige po, busy kayo. Sige. Okay, thank you Ma'am Yasmin. You're busy, ha? Okay. Next po, ito na ang fourth winner sa ating mga OFWs na kasali po dito sa ating frame contest. Ayan. Number, ito na yung fourth winner, ha? Number 39. Yo, number 39. Okay, number 39. No. Okay, number third prize na. Third prize na tayo, Ma'am Yasmin. Sige, mamaya isend ko sa inyo yung Ma'am Yasmin, yung numbers. Sinusulat naman ni Ate Lorraine Nicole, ha? Okay, ready? Third prize goes to, anong drums niya? Music? Okay. Susunod na lang. Susunod ng drums natin. Number 71. Ayan, 71. Ayan. Ang third winner, 500 pesos. Okay? Sunod. Pangdagdag sa load nyo to, ha? Para makausap nyo yung mga pamilya ninyo ngayong lockdown. Alam nyo naman, mahirap magpadala ng pera dito sa Pilipinas, kaya pwede nyo pong gamitin ng load para makapagkwentuhan kayo. Okay? Next po, ito na. Next winner. Out of 82 numbers ito, ito po ang pangalawa. Ayun, number 2. Okay, second prize of 500 pesos goes to number 26. Yeah, number 26. Yan po ang ating second prize of 500 pesos.
So, apat na yan. Nabigyan natin ng tig pa 500 pesos. Ito na Ma'am Yasmin, nasa pang number 1. Ito na po yung first prize. Ito na yung nanalo ng 1,000 pesos. Ayan, halu-haluin natin. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake natin. Ang number 1. Ang first prize. Ayan, wala akong pinipili. Ito na, first prize na 1,000 pesos. Number Tandararan. Tandararan. Ano to? 6. Number 6. Yan nalo ng 1,000 pesos. Okay? Thank you. Yan po ang winners natin for our load. Uy! Sorry. Nahulog ang mga papel. Sige. For the first prize. Stand, ate. Para mabasa natin. Okay. Sorry. Yan. Nahulog ang ating lalagyan ng pambiolo natin. Ang number 1 ay 58. Yan po yung fifth. Number 1 tuloy. Fifth prize, 58. Ang fourth prize, 39. Ang third prize, 71. Ang second prize, 26. At ang first prize, 1,000 pesos po ito. Number 6. Ayan, Ma'am Yasmin. Nakuha niyo na? Okay. Thank you. Yan po ang mga winners natin ng ating pong load. Pa-load. At kung may gusto pang mag-sponsor ng load, pwede po yan dito sa amin programa. Kasama po natin ng ating mga kasama sa OFW Samaritan Group Volunteers. Ayan. Thank you very much Ma'am Yasmin at lahat po ng mga OFW members nyo sa buong mundo, actually, yung kanilang grupo. Napakaraming grupo niyan, 39 groups sila, pero sila po ay nagkakaisa. Wala silang away-away dahil sila po ay magkakasama. Okay? Salamat po sa inyong pagsubaybay at sponsor natin si Ma'am Yasmin Limbuna. Siyempre, Ma'am Yasmin, hayaan mo, mag-aantay pa tayo, meron pa tayong ibang mga susunod na parapol ng load. Itatabi na natin yung mga numbers na yan. Magagamit natin yan sa mga susunod na araw. Thank you Ma'am Yasmin at sa lahat po ng ating mga OFW mga kapatid. Ayan. Salamat po sa inyo Ate Lorraine, salamat sa pag-assist at si John Mark Dakanay para sa ating technical side. Thank you very much po mga kababayan. Ayan po muna ang inyong ating masaya load contest. Ayan, Naku, maraming matutuwa nito. May 1,000 sa first prize. Second prize ay 500. Third prize 500. Sa fourth prize 500. At sa fifth prize 500 pesos. Alright? Yung mga binanggit natin, baka na-late yung ibang mga OFWs natin na mapanood yung kanilang numbers. Tingnan nyo po yung numbers ninyo. Number 6 ay first prize, second prize ay number 26, third prize ay number 71, fourth prize ay number 39, at fifth prize ay number 58. Okay? So, maraming salamat sa inyo pong lahat. Mga taga NHA, nanonood sila ngayon? Sila Janine Dakanay? Siya ba yung Jan? Kapatid mo ba yan? Si Janine? Okay. Nanonood ba sila ngayon doon? Oo, ayan. Si Lion Queen. Si Lion Queen ba? Sino to? Si Laila? Pinilia? Ba Lion Queen? Oo, si Lion Queen pala yun. Okay, binabati rin natin sila ng maligayang panonood. Pakikinig dito po sa FRTV. Siyempre si Director Irene Rosales, yun po yung aming director ni John Mark. Si CJ Rosales saka si EJ Rosales nanonood din po sa atin. Siyempre si Mami Suling. Hi Mami. Ayan, nanonood din siya. At nakikinig dito sa atin live broadcast. Alright, nanonood din po sa nasan yung ating mga viewers dito. Nawawala yung aking signal din ni Jan. Okay, nahanapin ko lang. Yung broadcast natin ay yun. Nakikita ko na. Para magkaroon po tayo ng batian portion sa ating mga kasama dito po sa ating live broadcast. Kumusta na po kayong lahat sa mga viewers natin ng OFW worldwide? Yun.
Medyo nawawala yung ating net dito sa laptop. Balik tayo dun sa Facebook. Okay na ba dyan yung signal natin? Pumapasok? Okay. Ayun, mabuti naman. Kasi kanina po nagkaloko-loko yung aming signal dito. Hindi na kami nakapag-umpisa ng 9 o'clock. Siguro may effect ba talaga yung supermoon dyan sa signal ng ating mga telepono at ng net? Ngayon po kasi yung sinasabing supermoon. Ano? Okay, batiin ko lang yung mga nasa atin pong Facebook Live ngayon nanonood. Sila JN Decanay and Claire Rejano Rehencia are watching. Si Ma'am Yasmin Limbona, wow, salamat po talaga sir. Walang anuman, Ma'am Yasmin. Opo, sige po. Meron pa pong sunod. Okay. Ang susunod naman pala, yung kay Ma'am Yasmin, ay susuot ng frame nyo po na may second draw na din po. May second draw na pala. O sige, nasusunod. Abot pa ba si Marie Chris Andrade? Yes, mahina audio ko. Ngayon okay na ba yung audio? Diyan sa Damam, Kingdom Saudi Arabia. Okay naman, audio. Malinaw daw ating Marie Chris no, yung aking audio. So, mabuti naman at malinaw yung audio natin diyan sa Damam, Saudi Arabia. Okay? Malinaw na malinaw ang ating signal. Salamat po doon sa ating mga kabatid na OFW sa iba't ibang panig po ng mundo. Kayo po ang aming inspirasyon, kayo po ang aming pinagsisilbihan para po kayo mabigyan ng update, news, development dito po sa Pilipinas, kung ano po yung mga kaganapan, mga pangyayari sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at siyempre sa iba't ibang panig din po ng daigdig. Ano po, may mga Pilipino kahit saan sulok ng mundo ay nandiyan po yung mga Pilipino nating kababayan. Sa ngayon magbibigay pa rin tayo ng ilang mga updates, no, ng reports kaugnay po dito sa iba't ibang mga reports, iba't ibang issue na nakapaloob dito sa ating bansa, no? Kasi kanina may balita rin yung isang 2-year-old na bata, 2-year-old na bata ay nabigyan daw o nasa listahan ng social amelioration na program. Yun ang nakapagtataka bakit siya napabilang doon sa mga mabibigyan ng SAP. Ang dami-dami pong mga kababayan natin nagrereklamo dahil hindi sila nabibigyan ng SAP, Social Amelioration Program. Meron pa nga po yung iba. Ito may kwento sa atin, isang OFW, yung sinasabi ni Sir Jeffrey Balsa na sa akin, tumawag kaninang tanghali. Sabi niya, may isang OFW, kamag-anak niya dito sa Pilipinas, tumanggap ng 6,500 sa part ng Mindanao, pero namalaman nung DSWD na sila po ay may kamag-anak na nagtatrabahong OFW sa abroad, binabawi po yung pera. Ang problema, nagastos na yung pera, gusto pong bawiin nung DSWD employee, at sinasabi po na kapag hindi binalik yun ay magkakaroon po ng problema. Ibig sabihin, pwede silang kasuhan ng DSWD dahil hindi binabalik yung pera. Ano ba namang kalokohan yun? Naibigay nyo na yung pera, di ba? At yung mga yan, yung mga OFWs natin, mga kamag-anak nila na nandito sa Pilipinas, hindi rin ho sila nakatatanggap ng ayuda na galing sa kanilang kamag-anak sa abroad dahil lockdown. Nakasarado rin ho yung kanilang mga remittance company, mga bangko doon. Paano sila makakatanggap ng tulong mula sa ibang bansa? Kaya sinabi naman ng Pangulo, kahit na sinabi niya na lahat ay makakatanggap ng SAP o Social Amelioration Program Fund. Pati si Dole Secretary Bebot Bello, sinabi bibigyan lahat ng mga OFWs na naapektuhan ng COVID. Bakit po binabawi ninyo yung pera, binigay nyo na doon sa tao? Siyempre, napapahiya yung mga tao na nabigyan nyo na ng pondo, babawiin nyo pa. Kawawa naman. Paano naman yun, mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas na umaasa rin doon sa tulong ng kanilang mahal sa buhay. Pagka ganun po, nakakapanlumo rin yun, nakakahiya din. Tinanggap mo na yung pondo, ikaw pa yung makakasuhan. Dapat siguro ay tinanong nyo na kaagad, may kamag-anak ba kayo sa abroad o wala? Ganun lang. Pagka nangyari na binigay nyo na yung pera, babawiin nyo, malaking kalokohan na ho yun. Problema ninyong malaki yun kasi kayo po yung nagbibigay ng pera. Okay, sa mga susunod na araw, lilinawin natin yan sa DSWD dahil sila po yung naging implementing agency, no, ng ating gobyerno para po dyan sa SAP na iyan.
Pero itong isang issue na ating pong kwentong nakakatawa, na, nakakatawa na nakakalungkot, isa pong ito, yung parents ng 2-year-old girl sa Barangay Apas ay nasorpresa na makita nila na yung kanilang anak ay isang beneficiary ng Special Amelioration Program ng pamahalaan under sa DSWD. Pero yung kanilang yung mga mag-asawa na yun, hindi sila ang nakalista doon sa beneficiary. Paano nangyari yun? Ano? Si Darcy Ablong ay isa sa mga binigyan ng kopya ng SAP form para mag-submit sa barangay noong mga nakalipas na linggo. Siya po yung nag-file ng kanilang SAP form, nilagay yung mga detalye, syempre pangalan, address, tsaka kung ano-ano pa, at nag-comply siya dun sa mga requirements ng DSWD for the hope na mabibigyan sila ng 6,000 pesos na Social Amelioration Fund o program. Pero ang nangyari, bakit yung anak daw niya yung nandun sa listahan? Yun ang nakakagulat daw, sabi ni Ma'am Darcy Ablong, ano? Sabi pa nga niya, I was surprised to see my daughter listed in the SAP because they said they based the beneficiaries from the 2015 list, but she was born in 2018. She was included, pero yung nanay hindi. Nakakatawa, di ba? Yung nang kalokohan yan. Ang pinagbasehan daw po ng DSWD, yung 2015 list nila. Pero yung anak nila na 2 years old pa lang, ay 2018 pinanganak. Paano nasama yung listahan? Sa listahan yung pangalan ng baby. Doon sa beneficiary ng Social Amelioration Program Fund. Ayun. Sabi naman ng tatay, there was no other person in the sitio who had the same name with his daughter. Wala daw katulad na pangalan doon sa kanyang anak na babae. At least 155 individuals po doon sa sitio na yon ay nakalistang beneficiary ng DSWD. City Welfare Office, no? Bakit po nangyari yon? Nagkaroon ng problema doon sa pangalan ng batang yon. Sinabi naman ni Dr. Jeffrey Ibones, ang head ng Department of Social Welfare and Services ng Cebu City, na merong pagkakamali sa pagpa-file ng form at sila yung nagkaroon ng error. A 2-year-old, sabi niya, could not have signed or filled up a SAP form, nor could she have been identified as the head of the family. So which means it would be impossible for her to be the beneficiary. Totoo yun. Sinabi pa ni Dr. Ibones na this is why the barangays are urged to post the list online para yung mga residente po ay makakasilip man lang, makikita man lang nila yung listahan at pwede nilang tawagin yung kanilang mga barangay official pagka mayroong suspicious na nakalista doon pero hindi naman sila talaga residente o beneficiary. Ito isa sa mga classic example na dapat siguro pagbutihin ng DSWD yung pamamahagi ng pondong yan, dahil hindi naman po dapat makinabang ang isang 2-year-old na bata sa SAP, dahil ang dapat nakalista doon yung kanyang tatay o kaya yung nanay niya as head of the family. Marami pong mga kwentong ganyan na dapat siguro iniimbestigahan na ng ating DSWD at nang hindi po na hahaluan ng pagdududa ng ating mga kababayan, yung pagpondong yan ay napupunta sa inyong bulsa. Meron din na ilang kwento dito, yung ilang mga pinapadala sa atin ng OFWs natin na sila, yung kamag-anak nila sa Pilipinas, hindi rin nakakatanggap ng SAP. Bakit kamo? Sabi nga, hindi raw sila beneficiaryo ng SAP dahil meron po silang kamag-anak na OFW. Kayo, pabor ba kayo doon na hindi kayo makakatanggap ng pondong yan? Sabi ng Pangulo, lahat ay maaaring makatanggap ng pondo mula sa PSWD. Ang tanong lang doon, si OFW nagtatrabaho nga sa ibang bansa, pero yung kamag-anak niya rito sa Pilipinas walang hanap buhay.
no work, di ba? Ang lahat naka-lockdown. Eh di, syempre, bibigay si presidente ng tulong. Tapos, ang problema, magiging issue. Eh, huwag na kayong hindi kayo pwedeng tumanggap dahil kamag-anak kayo ng OFW. Malaki hatang kalokohan yun. Eh, paano naman yun nga, yung OFW hindi makapagpadala ng pondo, hindi makapagpadala ng pera dito sa Pilipinas dahil sarado ang remittance company, sarado ang mga bangko. Paano yun? Nagugutom din yung mga kababayan natin, no? Mga nandito sa Pilipinas. Kailangan ng ayuda rin ng ating mga kababayan, lalo na sa panahon ito ng krisis. Ano? Okay, doon sa ibang balita natin, dahil sa coronavirus na ito, krisis na ito sa corona, eh meron pong mga kababayan din tayo, kasama yung mga Pinoy na cruise ship, sa crew ng isang cruise ship, no? Diyan sa may bahagi po ng Germany, ang hindi makadaong. 2 buwan na po silang nasa laot sa karagatan ng Germany. Sila po ay nasa 500 katao, no? Karamihan doon sa mga crew ay mga Pilipino. Ayon po sa report, tinatanggihan itong mga nakasakay sa barkong ito ng cruise ship na ito sa mga bansa sa Europa na makadaong. Eh, dahil alam nyo na, baka raw may dala silang virus. Kaya nagmumblema itong ating mga kababayan. Isa si Joel Paguntalan, isa sa crew na nakasakay doon po sa barko, na nung pumutok daw po yung COVID ay hindi na pumayag yung mga mga lugar o yung cities diyan sa Europe na mag-dock sila. Maraming lugar daw silang sinubukan na daungan, pero hindi daw po sila tinanggap at hindi rin sila pinayagan na makadaong. Nako, palutang-lutang ho sila sa dagat sa mga sandaling ito. Kaya yun ang problema nila, hindi sila makababa ng barko. Problema nga rin po yun dahil sila rin nandun sa barko, 500 katao. Siyempre, yung pagkain nila, paano yun? Suporta nila doon. May gumagawa na lang daw po sila ng paraan para magkaroon ng libangan, ha? Yung ating mga kababayan dyan po nasa gitna ng karagatan ng Germany. Noong April pa ho sila nang i-anunsyo ng kapitan ng barko na papayagan na silang umuwi. Subalit nung lumitaw na mga sakay ng mga European lang pala yung pinayagan na makababa ng barko. Pero yung Asians o yung mga ASEANs na mga pasahero at yung mga crew naiwan, ano ho? O obvious reasons naman. So malayo daw po yung mauuwian nila. Oh? So okay naman daw sila doon sa barko. Yun nga lang, ang kalaban naman nila doon ay yung inip, ano, yung pangamba kung kailan sila pwedeng makauwi ng Pilipinas. Nasa 1,000 crew ng barko, ha? Pero 500 na lang ang natitira, na karamihan nga doon ay mga Pilipino. Ayun, ang matindi ron. Kaya malaking po yun. Malaking problema rin ng ating mga kababayang OFW dyan sa Germany, na sila po ay palutang-lutang sa gitna po ng karagatan. Ay, nako, maraming problema talagang dapat lutasin pa, no? Ang ating pamahalaan. Pero unti-unti lang po yan, ano, magkakababayan. Huwag po kayong mainip, huwag kayong magmadali. Lahat po ng paraan na ginagawa ng ating Pangulo. Sa ibang balita pa rin, balik tayo dun sa istorya ng ABS-CBN na nag-sign off nitong Tuesday, May 5. Meron na pong isang pinihain na panukalang batas sa Kamara, no? Ito po layunin naman na buwagin daw ang walang silbing National Telecommunications Commission, ito yung NTC. Sa House Bill number 6701 na inakda ni House Majority Leader Benny Abante Jr., nais nitong amyandahan po ang Republic Act 7925 o yung Public Telecommunications Policy Act para buwagin ng NTC at ilipat ang kapangyarihan nito sa Department of Information and Communications Technology. Kasamang ililipat sa DICT ang lahat ng ari-arian po ng NTC, ano? Sa kanya pong privilege speech nitong Miyerkules kahapon, sinabi ni Congressman Abante na matagal na niyang iniisip na buwagin na raw ang NTC na tinawag niyang isang useless agency. Ayun. Inihain ni Abante yung panukala isang araw matapos nga na maglabas ng cease and desist order ang NTC para ipatigil na po ang airing ng ABS-CBN nang mabigo ito na makakuha ng franchise renewal
sa Kamara. Bago nito po ay inasahan ng mga kongresista kabilang si Speaker Alan Peter Cayetano na magpapalabas ng Provisional Authority ang NTC para tuloy ang operasyon ng ABS-CBN habang nakabinbin sa Kamara ang kanila pong application for franchise renewal. Hindi po natuloy. So yun, nagkaroon po ng problema at hindi nga po nabigyan ng franchise ang ABS-CBN, kaya po sila ay pansamantalang naka-off the air sa ngayon. Kaya yung mga nanonood ng ating ABS-CBN po, ng inyo pong paboritong ABS-CBN, wala po. Wala pa ho sa ere sa mga sandaling ito. Kaya antabay lang po habang yung ating pong mga kababayan na naiinip na rin sa kanilang mga bahay, yung inaabangan nila yung mga palabas sa ABS-CBN, mapapanood naman daw po sila sa Facebook Live, sa TFC, lalo na sa abroad, meron daw po silang operations pa sa TFC. Ito yung pinadala sa atin ng kaibigan natin si Ka George Carino, no? Saka ito. Mapapanood daw po ang TV Patrol sa ANC, TFC, sa US, Canada, Middle East, Europe, Australia, Asia at iba pang bahagi ng mundo. Meron din po sa TFC online. So, pwede naman pala yung mapanood ang ABS doon. Saan pa mapapanood ang ABS-CBN TV Patrol? Ayan po. Ang website nila ang news.abscbn.com. Sa YouTube channel ang ABS-CBN News. Sa Facebook naman, ang ABS-CBN News, DCMM Teleradyo, ANC Alerts, tvpatrol.ph. At meron din silang mobile apps, no? I Want at sa ABS-CBN News. Ayan. Yan po yung mga gusto nyo pong mapanood. Ang mga iba't ibang programa, yung TV Patrol, nandun po sa mga binanggit natin na channels, no? At social media accounts ng ABS-CBN at ng ANC at TFC. Sa atin pong update dyan sa Saudi Arabia, total ng COVID-19 confirmed cases umabot po sa 33,731 as of May 7, 2020. May bagong cases po ito. Ang bagong cases ay 1,793. Meron po silang active cases ngayon 25,714. At ang mga naka-recover ay nasa 7,798 cases. At ang mga nasawi na po ngayon doon sa Saudi Arabia ay nasa 219 na pasyente. So yun po yung latest sa atin pong mga kababayan dyan sa Saudi Arabia na nanonood sa atin. Marami rin po yung mga biktima po ng yan pong COVID virus na yan, COVID-2019. Okay? Ay, sarap ng water. Teka lang. Meron pa pong isang story dito. Yung nakakalungkot naman na story ito dahil yung isa pong magaling na direktor sa ating bansa, no, si Ginoong Peke Galiaga ay sumakabilang buhay na po. At siya po ay namatay dyan po sa Bacolod. Pero may statement po yung kanilang pamilya. The family of Peke Galiaga would like to make this statement in regard to the news and rumors circulating about him. Director Peke Galiaga is in the hospital due to complications arising from past health conditions. Hindi raw po sa COVID. His family would like to appeal to everyone to respect their use or to their need for privacy during this challenging time. They want to honor his wishes that he is kept within the family. They appreciate everyone's messages of love and concern, but they would be grateful if this remains a private affair. Thank you. Ayan. Sa mga gusto makiramay, ipagdasal na lang po natin si Director Peke Galiaga at hindi na raw po ipapakita sa public yung kanilang yung pong magaling na director mula sa Negros Province. Okay? Ito po pang ating mga kababayan, yung may mga sumbong, mga reklamo sa inyo pong mga kababayan, sa inyong mga kapitbahay na nagloloko, nagsusugal, nagiinuman. Meron pong number na pinadala sa atin si Lieutenant General Guillermo Eleazar. Ito po yung Joint Task Force COVID Shield Hotline numbers. I-upload mo to mamaya dyan, yung numbers na to para makita ng ating mga kababayan sa Facebook.
Okay, ang Globe number ay 0917-538-2495. 0917-538-2495. Ang Smart ay 0998-849-0013. At landline ay 02-872-53176. Ulitin ko yung landline. 872-53176. Yung 02 ay kung galing kayo ng probinsya, dadahil kayo rito sa Metro Manila. Ang email address po nila ay ncovemonitoring@gmail.com. Sa Highway Patrol Group naman, ang number nila 0926-225-5474. 0926-225-5474. Yun po yung number ng Task Force, no? Joint Task Force COVID Shield hotline numbers para po sa inyong kaalaman at yung pong mga magsusumbong sa inyo po mga kapitbahay na makukulit, inuman, sugalan at kung ano-ano pang ginagawa. Ayan po. Ay sumbong nyo lang po dyan. Okay, ito si Director Peke Galiaga pala ay multi-awarded na Grense filmmaker. 76 years old na po siya nang pumanaw sa Riverside Medical Center sa Bacolod City kaninang umaga. Ayun po yung pinarating na information ni Dr. Ricky Galiaga. Okay? So, yun. Ayaw po talaga nilang ayaw po nilang magpa-public sa public viewing ng kanilang kamag-anak. Ang yun daw po ang gusto ni Direk Galiaga. So, huwag na nating kulitin. Huwag na nating pilitin. Ito naman, update sa Pasig, no, sa COVID-19 cases from Department of Health as of May 6, 2020. Confirmed cases po ito, 369 ang confirmed na COVID cases. Ang naka-recover, 102. At ang bilang ng mga nasawi dito po sa Pasig City ay 61. So, we urge you to be vigilant and stay at home. So, kung meron po kayong mga gustong information ay parating sa ating mga kinaukulan, ang City Health Office ay 8643-411, local 391 or 8642-7754. Pwede rin po sa City Health Office Operation Center 09615-825-019. Okay, yan yung sa Pasig City update po natin. Okay, so balik tayo sa mga viewers natin. Si Ma'am Castillo Agnes, sir, sa amin DSWD daw nag-shuffle sa mga tatanggap ng ayuda. Si Kapitana ay sinama sa listahan, ang asawa at isang single ang nakatanggap ng ayuda, ang kamag-anak ni Kapitana. Saan lugar yan, Ma'am Agnes? Si Ma'am Ruby Rebahado Mahusay, sir, ask ko lang po paano po namin makiklaim yung $200 na para sa OFW. Makatanggap po ba ako niyan, sir? Andito po kasi kami sa Riyadh. Thank you always. Ako po nanonood sa inyo, sir. Thank you, Ma'am Ruby. Ma'am Ruby, yung pong ating sinasabi nung $200, mag-apply po ba kayo sa online? Kasi yun po yung paraan para kayo maka-avail ng programang ito, yung sa Dole ACAP. Online po yon, application. So, magpunta po kayo doon sa website ng Dole for online application. Si Janine Clarinal Dacana is watching with you. Okay? Watching. Okay? Thank you. Si Mirna Dacana is watching din. Si Jeffrey ay watching. At sila pa nandito sa line natin. Maraming salamat po sa inyo sa panonood dito po sa ating palatuntunan. Ayan. Si Sir Aguila ng Tarlac. Good evening po, sir. From Sir Jerome, one group, one family, 24/7 OFW volunteer. Okay. Si Ma'am Yasmin Lembuna, good evening po, Sir Florante and Sir Res Rosales sa mga OFW, lalo na sa mga high officers, admins, trainee admins, distress and members sa OFW Samaritan Group volunteers, at sa lahat na nanonood ngayon, sa lahat ng followers ng Flor Rosales Pinoy TV. Good evening po sa inyo. Sa lahat, ingat po kayong lahat. God bless. Sabi po yan ni Ma'am Yasmin Lembuna. Si Ma'am Yel Navarro Diasis, good evening po, Sir Florante, watching from Riyadh. Si Ma'am Rose Gajardo, good afternoon, sir. Hi, ma'am. Watching from Middle East, Sir Aguila Tarlac. Ito nga si Ma'am Ruby Rebahalado Mahusay, watching from Riyadh. Okay, Ma'am Yasmin.
Sige. Si Ma'am Iram Aziret said love ng Russia, ang hina daw ng audio sa akin. Ay, ba ito yung kanina pa, no? Naayos na natin to, no, Jan? Naayos na yung audio natin kanina pa. Oo. Sensya na po, nagka-problema lang kanina yung ating internet. Kaya medyo nagka-hina-hina yung ating mga connection. Si Luz Melinda Perez is watching. Good evening po. Ayan. Salamat na marami po doon sa ating mga viewers at yung mga nag-share, nag-like at mga nag-follow. Tuloy-tuloy lang po ang inyong pag-monitor at pag-abang dito po sa ating palatuntunan. Depende po yan sa ganda ng internet natin dito sa Pilipinas. Ayun lang. Ito yung Supermoon kasi pinapanood ko kanina dito sa labas eh. Medyo maganda raw silipin ng Supermoon sa labas. Ayan, Mayflower Moon is the final Supermoon of the year. Ayan. Panoorin daw po ninyo itong Supermoon. Ha? May 7, 2020. Yun na daw po yung final Supermoon of the year. Ayun po yung sa CNN. Ayun, oh. Flower Moon is the final Supermoon of the year. Sabi po ng CNN International. Makikita raw po yan ng 6:45 AM Eastern Time. According sa NASA, malaking bright moon ang makikita po sa ating sa buong mundo, no? Ayun pala yun. Kaya siguro nagka-problema tayo dyan, ng signal kanina. Nawawala talaga, as in. Nahihigop yung signal. Pwede pala yun. O kasi marapit lang naman yung mundo at saka yung magkalapit ang mundo at ang buwan. Pagka ganyan merong phenomenon. Normally there are 12 full moons in a year because one occurs each month. But in 2020, October will have 2 full moons. One on October 1 and then again on October 31. Okay. Yun yung sabi ng NASA. Kaya magandang abangan ito. Abangan natin yung full moon. Mayroon yata ngayong oras na to eh. Kanina dito sa atin, napanood ko yung medyo mapula yung buwan. Yan, magandang panoorin po yan. Supermoon. Okay. Maganda yung Supermoon. Panoorin nyo mamaya kung may time pa kayo para lumabas ng inyong bahay. Okay? So, yan muna mga kababayan. Magpapaalam na po muna kami ni John Mark Dakanay para po sa ating broadcast ngayong gabing ito. Dahil magbabayad po kami ng overtime pagka lumagpas pa kami.